Palawan ang Malampaya Gas to Power Project. Bilyong-bilyong piso ang kita rito. Pero sa kabila nito, marami pa rin komunidad sa Palawan ang walang kuryente. Saan napunta ang perang nakalaan dapat sa kanila na garantisadong magkakakuryente? Magandang gabi, ako po si Malu Mangahas. At ito ang Investigative Documentaries. O, basahin mo nga. Anong pagkabasa dyan? Pagkagising ang mga ito po yung kahalagahan sana ng kuryente. Katulad nito, makakapagturo po kami kahit na masama yung panahon. Pero kung gasera po yung gamit, karamihan po dito sa amin, yung bumibili lang ng gas o krudo, sa ganitong sitwasyon po, ganitong panahon, tulog na po yung mga bata. 4 na taon pa lang na may ilaw sa gabi rito sa Barangay Latud, Bayan ng Rizal sa Palawan. Kung ikumpara mo po yung portion na may mga solar system, parang alitap-tap lang po na ilang piraso na nagkakislap-kislap po sa paligid. Apa. Basahin pagkatapos isulat, ha? Ano yan? Apa. Ayan. Solar panels ang nagbibigay ng kuryente kina Alan. Nung dumating po yung pag-issue ng solar na yan, napakasiyempre masaya po kami, may ilaw na. Tapos kahit na kami ay namamangka, halimbawa, mga mamingwit sa gabi, alam na namin rumbuhin yung tabi kay may ilaw sa bahay. Ay, yun pala yung rumbo natin, doon yung bahay natin, may mga ilaw. Ito po yung wire mula doon sa panel, direct po yan dito para i-charge yung battery. Bago po yung itong mga wire na to, didiretso po sa ilaw. Ito naman yung switch para i-off-on siya yan. Yan po. Mahigit 300 pamilya ang nasa Barangay Latud. Pero 76 lang ang solar panels na kayang ipamigay ng Kapitolyo. Kaya sa palabunutan, idinaan ang pamimigay nito. Napakalungkot po na iilan-ilan lang kami na mayroon. Maswerte po yung nakabunot ng mayroon, ibig sabihin makakaabil po. Pangarap ni Ala na magkaroon ng kuryente ang buong barangay. Kami po, dito na talaga ako sinilang sa Barangay Latud. Kumbaga kami po yung panaka-ignorante lalo na sa pag binabanggit yung kuryente. Hanggang sa ako'y nag-aral ng elementarya sa ibang kalapit na barangay, wala pa rin po. Walang kuryente kami nakikita. Mabagal ang takbo ng oras sa lugar na walang kuryente. Pag walang kuryente, halimbawa brownout yung solar namin, sa halip na makapanood kami sa portable na TV, matutulog na lang o ano, parang magsawa ka na kagad sa paupo-upo. Yun lang po yung maging libangan, yung may kuryente na halimbawa mag-isang araw yung init. Maraming pasalamat na namin yun na kumbaga mayroon kaming panahon na mag-banding-banding magkakapatid, magpipinsan. May mga gamit sila gaya ng TV pero hindi ito mapakinabangan. Kailangan pa nilang kargahan ng krudo ang generator para mapagana ito. Hindi rin po talaga nagagamit. Wala kasing kuryente. Kung bibigyan po namin ng pagkakataon ito na laging gamitin, sa 75 pesos per liter po, mas maganda siguro kung sa bigas na lang bibilhin para kami lahat makinabang magpamilya. Volunteer teacher sa kindergarten si Alan. Guro din ang misis niya. Ito po yung uniform ko. Uniform namin ganito dito sa 4 na nagtuturo dito sa Dignoson Elementary School. Baka hanggang sa loob po ng Barangay Latud ba?
tatlong school man dito, tatlong elementary school. Alam ko, nakasiguro ko walang kuryente, kaya walang plansa-plansa. Pagkatapos nito, susuotin na lang. Susuotin na lang ng ganyan. Yan na yung itsura niya. Makatikim lang ng plansa ito pag sabayan na naman kami. May kuryente doon, may plansa. Pag may seminar. Ito po yung school namin na pinagawa ng ating pamahalaan na kung saan kami po ay lubos na nagpapasalamat. Subalit sa sitwasyon po namin ngayon, kulang na kulang pa rin po yung tamang serbisyo para sa mga bata. Sa mahigit 100 na nag-enroll sa Dignoson Elementary School, 75% na lamang ang pumapasok. Sa sitwasyon po namin, kung ikukumpara natin sa bayan, yung laging may kuryente, yung mga bata ganadong mag-aral, siyempre, kumbaga yung hindi lang naka-base doon sa libro, kumbaga may aktual sila nakikita kung ano bang sinasabi natin kahalagahan ng kuryente sa buhay ng tao. 1, 2, 3. Gagraduate na sa susunod na taon si John Luis. Wala pong kuryente. Bago po yung aming parlan, bagong gawa, tapos may ilaw po, pero wala naman pong kuryente. Anuin pa po yung ilaw, wala naman pong kuryente. Isang linggong walang pasok kaya puro laro sila ngayon. Natutunan na nilang libangin ang sarili. Nagkukwentuhan lang kami. Tapos pagtapos po kwentuhan, direct na po sa bandig matulog. Hintay naman po ng bukas kung ano ang gagawin. Gawin na naman, tapos bukas naman po. Parang wala pong matinong gawain. Naghukay po ng kwan, sales. Siyan po, pag nabuboring kami, ginagawaan po namin to. Pag wala kami mga gawain ng bahay. Maging ang pangarap ni John Luis, umiikot sa kawalan nila ng kuryente. Kasi po, pag nakapagtapos tayo, meron po tayong mga tulad po ng pera. Matutulungan po natin yung magulang, yung kapatid po, na makapag-aral po sila. Tapos hindi na po kami maghihirap. Meron na po siyempre, makakabili na kami ng generator, TV, yung katulad po ng radio kanina. Gasera ang gamit nila para magkailaw. Hapon pa lang, kailangan na nila itong buksan dahil madilim na sa loob ng bahay. 25 pesos kada isang bote ang kerosene na kailangan nila. Tumatagal ito ng 2 araw. Mga hanggang alas 5, nag-repair na po kami ng tuwid. Habang maliwanag pa ba yung kain ng mga bata. Para hindi madilim yung pagkain ng mga bata. Ganito ang sitwasyon ng kanilang pamilya tuwing sasapit ang dilim. Nakikita mo po mabuti yung kinakain mo. May mga buto po, yung mga tinik. Wala. Madilim po. Kapwa ng kapwa ka lang kung ano yung laman pa ba yung kinakain mo, buto na po. Natinik na po ako. Dito po banda sa may gang, sa may bagaang. Naginom po ako ng tubig. Tapos, hindi mo matanggal. Yung pala, nagbara dito po sa kwan. Sa lalamunan, 2 tinik. Napakahirap po talaga ng
Walang kuryente. Kumakain kami ng ito. Madilim mo. I have read into action. Kahit madilim, nag-aaral pa rin si John Luis. Worry about Hirapan sila sa madilim pa. Kaya kung minsan hindi sila masyadong makapag-study pag gabi. Kailangan hapon lang. wedding, fights, people at scores. Pipilitin ko po makaahon sa buhay para po makaiwas na po sa ganitong kahirapan. Tinitiis ko lang po ng ganitong kahirapan. Total naman po kaming magagawa. Kung hindi naman po natin mapilit na kung talagang kailangan po, nagsimula po tayo sa mababa, papunta po sa taas. Mahirap mangarap ng edukasyon kung ang paligid ay madilim. Sa ngayon, walang ibang pagpipilian ang mga guro at estudyante sa Barangay Latud, kundi ang magtiis at umasa. Hindi na pwede magtrabaho, matanda na masyado. Nakatungkod-tungkod, dalawang tungkod niya. Minsan kung nagalakad kami sa kasada, natutumba siya. Nabangon ko na lang. Dito sa amin, wala kang makuha-kuha. Hirap masyado. Kung mayroon ka tinanim, makakain ka. Kung wala, wala. Hindi pa kailanman naranasang magkaroon ng kuryente ni na Tatay Pilit at Nanay Lydia. Tubong Palawan, ang 80 anyos at 63 anyos na mag-asawa. Nakikitira sa kanila ang isang apo nila na may anak. Walang kuryente. Dahil yung iba sabi may kuryente. Kung mayroon kaya-kaya, yan, may kuryente yan. Pero kung nggak sa amin, wala. Hindi talaga. Si tatay mo, Pilit, ginawa niya. Binutasan niya na kuha ng yung sudsud. Yan na ang kuha niya. Kinuha niya. Dinasalan din? Oo, dinasalan. Kasi alam mo na itong lupa namin. Kuhan. Hindi ba maganda? Sa mga walang kuryente, pinaghahandaan ang bawat gabi. Mahirap talaga. Yung iba kahoy, yung iba buko. Ilaw namin para maliwanag lang. Yan, magluto kami. Kahit madilim, inakuan lang namin yung, nakapa-kapa lang namin yung mga kaliro namin. Lahat na badong inatanim namin para may pagkain kami. Kung matamad ka, wala ka makain. Wala magbigay sa iyo. Madalas, huli sila sa balita. So ang impormasyon po, hindi po nakakarating agad sa inyo? Wala. Malakas ba? Malakas yan na sa amin. Yung malakas yan na ang bagyo, ang tawag namin. Pero iba daw. Kan? Iba ang ganyan yung lakas ng bagyo. Wala kaming radyo. Wala kaming cellphone. Ano ibili namin? Tama po yan. Ito. Isa pa doon nga, kung wala silang kuryente, para bang lumalabas na hindi sila kasama sa sibilisasyon. At wala silang alam kung anong nangyayari sa labas, lalo na yung mga nakikita natin mga pangyayari. So ito po talagang, kung saan pa halos nasa lumang sibilisasyon pa sila. Hindi nag-iisa sina Tatay Pilit at Nanay Lydia sa sitwasyon nila.
Sa buong probinsya ng Palawan, pangalawa ang Bataraza sa may pinakamaraming bilang ng pamilyang walang kuryente. 6 sa 10 pamilya rito nabubuhay sa dilim. Hindi nga sila konektado sa transmission grid, tapos yung power plant nila ay nasisira pa. Yun yung malaking problema. So yung reliability ay napakalaking problema. Halos kalahati naman ng mga pamilya sa buong Palawan ang wala ring kuryente. Palawan, mayaman daw. Pero kung ako magsabi, hindi. Pobre talaga. Sa Palawan matatagpuan ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Ang gas na nakukuha mula sa Malampaya ay nagiging kuryente na kayang suplayan ang mahigit kalahati ng Luzon. May kita ang national government mula sa Malampaya. Halos 4 na taon na iginigiit ng probinsya ng Palawan na dapat ay may parte rin sila sa kitang ito. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang kaso sa Korte Suprema. At the very least, dapat 10 to 12 billion pesos yung napupunta dito sa Palawan. So sa punto na yun, dehado na yung residents ng Palawan kasi hindi nila nakuha yung share nila dun sa local government cut. Ikalawa, dehado sila kasi maging dun sa primary purpose ng fund, electrification, hindi rin sila nag-benefit doon. Halimbawa, magkain kami, yan, buho, binabasag. Palingat namin yung apoy bago sindihan yung buho na yan. Yan ang ikuan namin, kapalit ng ilaw. Makaluma ang kanilang paraan para magkailaw. Baga mula sa sinigaang kahoy ang gamit nilang tanglaw. Nag-amat-amat lang kami. Hanggang malayo na malakaran namin. Kung minsan namamatay yung apoy namin. Wala na kaming apoy. Disturbed din kami na sa ngayon na moderno ng teknolohiya, tapos yung kahoy pa, hindi mo pa alam saan manggagaling yung kahoy, di ba? Hardwood ba yan? O baka sa gubat, di ba? Natural na gubat. Again, hindi rin siya makatarungan na pairalin pa rin sa ganitong sitwasyon. Makakuan ba, madilim masyado. Parang malapit masyado sa akin yung tingting. Masama ba? Pakiramdam ko mahigpit ang paghinga ko. Panghabang buhay na ba ito? Ano lang, hanggang nagtanda kami. Ganyan lang, masige lang kadilim. Kapag umuulan, hirap silang gumawa ng apoy. Iba-ibang paraan ang ginagawa nila para magkailaw. Yan ang ilaw na kuan alam namin. Ito, pag mo ito, biyakin mo itong buho. Pag biyak mo, bigtisin mo. Pero kuan mo na, ipitin mo na yung kuan, yung battery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, yan ang battery ito. Oo, hindi na yan. Yung kuan, hindi na nagaling sa radyo. Wala pang isang talampakan ang aabuti ng tanglaw ng 2 maliit na bumbilya. Parang alitap-tap. Puwit ng alitap-tap. Literal silang nangangapa sa dilim. Ano na talaga doon? Kapa-kapa lang namin yung pagkain namin. Nakagatong yung kuan, yung apoy namin. Pero iba rin ba? Pero hindi ba perme? Mamamatay rin. Parang bulag na kami. Parang bulag na. Wala talaga. Yung mabuti-buti yung maliwanag ang buwan. Yan. Maganda. Wala silang kaalam-alam kung ano ang kuryente. Ayawan siguro kung makagamit kami, baka kami, mamatay. Dahil mahawakan namin daw, nakakamatay raw kung hawakan. Yan, totoo yan. Kuryente raw, kung mahawakan namin, mamatay kami. Totoo yan. Natakot lang kami, siguro. Kung totoo
tutuusin, hindi imposible ang magkaroon ng kuryente sa Palawan. Pero sa dami ng pamilyang hindi pa nakararanas magkaroon nito, maliwanag na hindi sila prioridad ng gobyerno.